Sa panahon na yon, wala nang ligtas sa isang malaking sauna, marami sa atin ang mulat dito at naghahanda na. Pag-usapan natin ngayon ang mahalagang paksa ng pagtawid sa mga ilog o anyong tubig para sa kaligtasan. Sa video na ito, matutuklasan ninyo ang mga kaalaman at kasanayang pwedeng magligtas sa inyo balang araw. Sa paksang ito, makikita ninyong sa kaunting kagamitan at sapat na kaalaman, kaya ninyong tawirin ang 70% ng mga ilog sa mundo. Para gawing ligtas ang pagtawid sa guwet, gumagamit tayo ng matulis na baston na 2 metro ang haba, palaging nakaharap sa agos at hindi lulubog lampas baywang. Para sa tiroliene o handrail, pareho lang lagi ang unang pagkakabit, isang dead turn at 2 half hitch. Para sa mahirap na pagtawid sa get o para sa kaligtasan ng grupo, maaaring maglagay ng tensyonadong lubid. Sa mga ganitong kaso, pareho pa rin ang teknik at ang paggamit ng prusik na buhol ang pinaka-epektibo. Kumpara sa ibang teknik ng paglalagay ng tensyon, ang self-locking na buhol ay nagpapadali sa pag-aayos at mabilis na pagbaklas ng sistema. Pinapadali ng simpleng lambat na duyan ang ligtas na paglilipat ng iba't ibang karga. Sa mas malalim na tubig, may ibang teknik para makatawid ng tuyo. Sa pagtawid sa tirolin, gumagamit tayo ng carabiner at simpleng lubid o strap na harness. Ang teknik na ito ay para sa tawiran na may habang hanggang 50 metro. Ginagawa ang American style na pagtawid sa lubid kapag kaunti lang ang gamit natin. Nakakatulong din ang mga ito sa pagtawid sa mga lubid ng barkong nakadaong o ibang naka-install na istruktura. Narito ang 5 mahahalagang patakaran sa ligtas na pagtawid ng ilog. Mag-ingat, mahalaga ang mga ito. Ang unang patakaran ay ang patakaran ng 5 degrees. Kung wala kang kadamitan, huwag kailanman lumusong sa tubig na may 5 degrees o mas mababa pa. Sa ganitong temperatura, mananatili kang may malay ng mga 15 minuto lang. Maaring kailangang tumawid ka sa ilog na ganito ang temperatura, pero hanggang tuhod lang ang lalim na papasukin mo. Ang ikalawang panuntunan ay ang 15 degrees rule. Kapag lumusong ka sa tubig na 5 hanggang 15 degrees, kailangan mong magpainit ng katawan pag-ahon. Ihanda mo na ang iyong mga kagamitan ng naaayon para makagawa ka agad ng apoy sa lalong madaling panahon. Alamin mo rin na sa tubig na may temperatura sa pagitan ng 5 at 15 degrees, mananatili kang may malay ng humigit kumulang 30 minuto. Ang karanasan ang tutulong sa iyo makilala ang mga palatandaan at masukat ang temperatura ng tubig.
Ang panuntunan 3 ay ang 2 metro bawat segundong patakaran. Huwag pumasok sa agos ng tubig. Kung nasukat mo ang bilis ng agos na higit sa 2 metro bawat segundo, mga 4 na buhol. Kung tatawid ka sa ganitong bilis ng agos, hindi mo makokontrol ang sarili mo at ang pagtawid mo ay parang pagsusugal. Ang panuntunan 4 ay tungkol sa paglapag. Dapat paghandaan ng maaga ang agos at hadlang at lumabas ng tubig ng malakas. Kailangan mong tukuyin ng eksakto ang lugar na ito. Gamitin ang binoculars kung maaari. Ang panuntunan bilang 5 ay ang panuntunan ng mga delikadong lugar. Laging obserbahan ng maigi ang ibabaw ng tubig at suriin ito. Kung makakita kayo ng mga talon, mga hukay, malalaking pagbaba, mga marmita, mga sipon, o mga agos na bumabalik, huwag kayong papasok sa mga lugar na iyon. Baka mawalan kayo ng kontrol. Para masukat ang bilis sa ibabaw, gumagamit tayo ng patpat at sinusukat ang galaw nito sa metro bawat segundo. Depende sa sitwasyon, minsan kailangan lumangoy kaya naghahanda tayo ng waterproof na bag. Ngayon, gagamit tayo ng tarp na 3 metro sa 3 at isang waterproof na bag na 40 litro. Ang paghahandang ito ay may benepisyo na gawing waterproof at lumulutang ang buong bag. Para itali lahat, gagawa tayo ng ilang paikot na buhol at 2 half hitch. Siguraduhin na lahat ng tiklop ay dumaan sa paikot na buhol dahil ito ang madalas na pagkakamali na pwedeng magpalubog sa bag. Hindi dapat itali na manlalangway ang sarili niya sa lubid kapag nililipat ito sa kabila ng pampang. Sa kabilang banda, ang pinakamadaling paraan ay ang paggawa ng simpleng buhol na parang upuan gamit ang manipis na lubid at ipulupot ito sa dibdib. Dapat kayang makaalis ng manlalangway sa lubid agad at walang abala. Kapag nasa tubig, tiyaking maayos ang iyong kagamitan at kasuotan upang maiwasan ang anumang panganib na masabit. Napakahalaga nito. Tulad na nakikita ninyo, posible ipasa ang bag o kasama sa tubig at maikling distansya gamit ang Tyrolean pendulum technique. Kapag kinakailangang magtayo ng Tyrolean, kung makapal ang lubid, mas mainam na tumawid muna sa tubig gamit ang manipis na tali. Depende sa pagkakahiwalay, may paraan na mabilis mapagdugtong ang 2 lubid na makaibang kapal. Sa mas mahahabang pagtawid, kailangang sundin lahat ng seguridad at gawin ang pagtawid ng walang lubid. Sa nakatihayang paglangoy, nasa harap ang bag at mabagal ang galaw, pero nakakatulong ito sa paglutang ng manlalangoy. Posible rin ang mahahabang pagtawid na may agos o ang pagtawid sa gabi. Ginagamit ang lambat na duyan at sanga ng puno para hindi halata ang pagtawid. Ang sobrang lamig ng temperatura at malalayong distansya ay maaaring magdulot sa atin na gumamit ng ibang mga paraan. Tingnan natin kung paano mabilis gumawa ng maliit na bangka mag-isa ng hindi napapansin.
Para buuin ang estruktura, sapat nang malaman ang square lashing, dead turns, half hitches, kabesta nuts at ang Canadian self-locking nut. At sapat na yon para magawa ito ng mabilis. Para sa bawat parangwe, gumawa ng isang tali. Ayon sa modelong ito, gupitin mo na mga 60 cm ng tali sa bawat pagkakataon. At magkakaroon ka ng matibay na ugnayan. Kapag natapos na ang estruktura ng bangka, maaari mo nang putulin ang dulo ng mga varangwe. Alisin ang bangko, lalakas ang bangka. Sa huli, para sa ekstrukturang ito, gumugol ako ng 6 na oras, gumamit ako ng lagare, matalim na kutsilyo, at isang rolyo ng natural na hibla mula sa halaman, mga 90 metro. Ang pagbuo ay ginagawa sa lugar sa loob ng 5 hanggang 6 na minuto gamit ang 3 metrong trapal bawat gilid.
Sa kalmadong tubig, maaaring magsagawaan ng mga pagsakay sa gabi ng palihim. Nasa pagtatapos na tayo ng video, sana ay nakatulong ito at magkita tayo muli sa susunod na mga paksa sa survey formation.